yung final track sa album na to, masyado ako naging emotional. Grabe, ganun kagaling si Ken na nadala yung buong ano ko, yung tawag dito. Hindi naman buong spirit yung parang feeling ko nga nung time na pinapakinggan ko yung Ache. Parang feeling ko nasa teatro na ako kasi parang yung dramatization, parang may mga ganong moment, yung sincerity ng boses. Wow, lahat. Yung authenticity na kung paano niya dineliver yung buong nakasaad na kwento doon sa track na yun. Hindi ako nagkamali sa pagpili kay Ken as my bias. Talaga. Kasi yung quality ng boses niya. Diba sa SB19, kung mayroong may pinakamataas na boses, mayroon naman deep voice. Which is, yun na nga si Ken. Hindi ko ina-itsapare yung other member ng SB9. Pero kasi, syempre, mayroong pangtapat kay Stel. Isang mataas, isang mababa. So, wow. Remember guys, sa choir, ako kasi nag-handle ako ng choir before. Mahirap maghanap ng mga member sa choir na ilalagay mo sa bass. Grabe, ang hirap. Kasi, magkamali lang dyan ang bass sa choir nyo, sira yung buong performance nyo guys. Ganon. Kaya mahirap yung asa ganyan kay Ken na sa kanya nakaatas yung parts ng mababang boses sa group nila. Mahirap yun. Sobrang hirap. Hindi lang naman siya parating ganun, di ba? Nagsashine din naman si Ken na pag nagtatry siya na gamitin yung pinaka mataas na key na kaya niyang abutin ang gandang pakinggan. Yung kanyang chest voice na talagang sinasagad niya yung taas, yung kapasidad ng boses niya, ang ganda pakinggan. Doon ko na-test sa isang ballad nilang song sa debut album. Pakinggan nyo guys yun. Yung Tila Luha, I think parang Tila Luha yun. Or Hanggang sa Muli. Basta yung dalawa dyan, pakinggan nyo yung parts ni Ken. May part doon na nag-belt siya ng high notes niya. Yung kanyang normal voice, chest voice. Hinit niya yung pinaka-climax ng boses niya. Ang gandang pakinggan. Bago tayo pumunta doon sa isang song na gusto ko na gagawa natin ng reaction ngayon. So parang extra na lang yun kasi nagawa ko na yung reaction, di ba? Napansin ko yung mga previous singles na nilabas ni Ken bago pa itong 7 Scenes. Ni isa doon walang sinama sa album na to. Like yung Fake Faces and mayroon pa ata siya doon Tagalog, English na isa pang song. Bakit ni isa doon walang sinama? Napansin ko lang. Kasi nasanay ako sa mga favorite kong artist kagaya for example ni Mariah. Bago pa yung mag-release ng official album, may mga ilalabas mo ng mga singles. Kung alin dyan sa mga single yung pinaka nag-hit, isasama niya yan sa album. Kagaya no, for example, yung song yung Beautiful, single. Yung title ng song guys, Beautiful. Isa yun sa mga single na nilabas ni Mariah before pa i-release yung kanyang Me I Am Mariah album. Sino ba dito mga fans ni Mariah? So, marami na si Mariah yung na-release ng mga singles. I think mga 4 or 3 singles na ang nailabas niya. Pero yung iba hindi masyadong kinagat ng masa. Isa lang doon yung talagang halos nag-number 1 talaga siya guys, yung Beautiful. Isinama niya yon sa studio album na ginawa niya. Kaya nagtaka ako kung bakit wala dito yung kahit yung Fake Faces. 'Di ba? Andito yun eh. Ayan. Diba 2 months ago? So, hindi ito sinama. Hindi siya sinama guys sa 7 Scenes. Saka itong Kanato. Diba? Hindi din yan sinama. Yan yung mga previous singles na nilabas ni Ken na hindi nakasama dito sa debut album. Siguro nga dahil sa may tinatarget sila talagang genre na para solid talaga yung buong nilalaman ng album. Wala masyadong mix ng ibang. Kasi yung 7 Faces guys, ano yun eh, parang punk rock genre. So parang talagang medyo awkward kung isasama mo yun dito. Hindi ko basta isa lang pumapasok sa isipan ko dito eh. Hindi naman siya totally hard, talaga yung parang Metallica na, hindi ganon. Kasi nga yung effects na ginamit dito, grabe talaga. 'Di ba? Halos pwede mo nang gawin gamitin sa mga sa mga movies sa Hollywood. Pwede to talaga gawin guys. Yung mga ibang track dito sa album niya na 7 Scenes, pwede mo nang gamitin sa mga action movies sa Hollywood or mga suspense movies.
fantasies, mga ganon. Kasi ang ganda ng pagkakaariglo. Grabe. Yung mga nilagay nilang mga effects and editing talaga, the best talaga. Isa to sa mga masasabi mong bagong tunog. Wala na talaga yung typically OPM na sound. Wala. Yung album na to, ang nakita ko dito parang yung lahat ng inspirasyon niya, in-apply niya dito. Simula sa genre, sa lyrics ng mga songs, talagang lahat related sa kanya. For example, yung sabi niya, di ba parati siyang kumakanta before nung simula bata pa siya sa church. May mga parts dito sa album na tunog ganun. And parang pag-gospel na di ba? Parang ganun ang dating. So pakinggan na natin guys yung paborito kong track sa album na to. And by the way guys, i-comment nyo dyan guys sa comment section kung anong track sa album ang inyong favorite. Na para sa inyong nangibabaw talaga na kung gagawan man ni Ken ng music video, anong track dito sa album na to ang choice nyo. So yan, titingnan natin yan guys. Kasi ako, sana gawan to ng music video ni Ken, itong Ache. Wow. Ewan ko kung magagawa ko pa yung emotional na yung una ko tong napakinggan. Kasi pag napakinggan mo na kasi sa second time papakinggan, parang iba na din yung magiging reaction mo. So try ulit natin guys. Di ba napansin nyo may mga highlights na ng red yung ano? Pinakinggan ko kaagad yan nung time na nilabas ito ni Ken, agad-agad pinakinggan ko, kaya hindi na ako nakapagpigil guys. Hindi na ako nakapag-antay. Agad-agad pinakinggan ko. So ganun ako ka-excited. And again, congratulations Ken. And sobra akong happy para sa iyo, sa dream mo. Alam ko isa to sa mga pangarap mo. Sa isang artist, ito yung pinaka-aantay nila. Lahat yung debut album na yan. Yan yung pinaka-importante sa lahat. Sa lahat ng mga artist, itong debut album. So pakinggan na natin guys. Sabay-sabay natin pakinggan yung I know karamihan talaga na pakinggan na to, pero pakinggan ulit natin. And magbibigay ko ng konting reaction pa rin. Kahit na nagawa ko na yung buong reaction ko dito sa album. So, play natin yung 8 na favorite ko. Ito. Ano ba naman yan? Pasensya na guys, may commercial pa. Edit ko na lang. Lakasan natin. Napansin nyo guys yung layer ng ano, iba talaga yung galing ng effects. Ang galing. Parang naalala ko si Mariah, kasi si Mariah yung queen of layers na voice, di ba? Wow. Yung layer ng voice dito sa introduction, wow. Voices. Yung kanyang mga pinatong-patong na boses, di ba? Ang ganda ng resulta. Well, play again. Wow. Grabe yung lyrics ng song na ito talaga. Kayo guys, anong masasabi nyo sa mga napakinggan nyo? Ang galing talaga ni Ken, alam niya kung saan niya hinuhugot yung mga inilalabas niya. Every song guys na nakapaloob dito sa album na to, pansinin nyo guys yung mga lyrics, diba? Kagaya nitong grabe. Ang ganda kasi ginamit niya yung key sa paggawa ng music. And as I said before sa mga previous reaction videos ko, ini-example ko si Mariah before kasi kung bakit naging successful si Mariah ng ganyan, dahil yung personal niyang experience sa life, i-share niya through music. And ang dami nakaka-relate. Kaya nag-boost talaga yung fans ni Mariah kasi ang daming nakarelate doon sa mga kwento ng kanta niya, bukod sa melody ng song, yung nilalaman ng kanta,
Yun ang ibig kong sabihin. So kayo nang bahala mag-interpret kung ano ba para sa inyo yung mga naririnig nyo ngayon kay Ken. Kasi para sa akin, napakalalim kasi yung connection ng song na ito galing mismo sa personal niya experience sa life. Kumbaga, hindi siya gumawa ng song na basta lang ginawa niya para lang mag-enjoy yung mga fans. Hindi. Kasi kumbaga connected sa kanya yung mga song na nilabas niya. Kumbaga, siya mismo yon yung song na yon. Yun, di ba? Ang hirap i-express guys, parang ganun. So, play ulit. Kaya mo abutin. Kumbaga ibinigay ni Ken dito sa song na to eh. Sa Tagalog I think parang kinuha niya yung pinaka maibibigay ng boses niya kung hanggang saan. Ang gandang pakinggan guys. Wala kang maririnig na struggle. Kumbaga effortless with emotion. Sinamahan niya pa ng emotion yung kanta, talagang damang-dama mo. Maririnig mo talaga na yung pinapakawalan yung emotion doon sa mga sinasalaysay ng song. Talagang mafe-feel mo yung emotion. Iyan ang advantage ng ikaw mismo yung gumawa ng song mo base sa sarili mong experience sa life, inspiration mo, or ano pa man yung mga pinaghugutan mo ng kanta na ginawa mo. Kasi hindi mo pwedeng i-fake yung emotion na ilalabas mo kasi ikaw yun eh. Iyan guys yung advantage ng songwriter. Kasi ikaw mismo yung gumawa, hindi yung pinakanta lang sa'yo ng ibang composer, mga, di ba, kagaya nila Louie Ocampo, Maestro Ryan Cayabyab, di ba? Kunwari, gumawa sila ng kanta, pinakanta kay ganitong artist. Pag ikaw yung artist na nabigyan ng song na hindi naman ikaw, pag-aaralan mo yung song, kung anong interpretasyon mo para mabigyan mo ng justice yung kanta na i-record mo. Pero ito, instantly, pag humarap ka dyan sa recording, sa mic ng recording studio, alam mo na yung emotion mo. Authentic talaga yung lalabas na emotion sa boses mo. Di ba? Hindi lang naman yung facial expression o emotion ng mukha mo. Kasi yun talagang
galing talaga sa loob. Kaya ang ganda pakinggan, guys. Yung sincerity ng song, yung wow. Wow. Hindi fake, authentic talaga yung maririnig mong emotion dito. Ang galing. Play ulit natin. Diba? Diba? Anong unang nyo doon, reaction nyo doon? Ako, guys, parang feeling ko nasa teatro ako. Kasi dyan, pag nasa teatro ka, guys, voice expression, facial expression, lahat, motion, lahat, acting, lahat yan eh. Ito, wow. Parang ganon. Kahit hindi ko nakikita yung mukha ni Ken, feeling ko, damang-dama ko eh. Parang feeling ko andyan lang sa na pinapanood ko ngayon. Na-imagine ko yung physical niya habang dinideliver niya yung mga naririnig natin ngayon. Yung mga words na yun na binibigkas niya sa song na to. Wow. Ayaw papakinggan to ni Leia. Yung mga ginawa nila sa Broadway before, sa Miss Saigon. Ganon, di ba? Shout kung shout habang kumakanta ka. May ganong tapo na di ba? May isang part doon si Leia Salonga na umiiyak siya habang kinakanta niya yung last part na parang between doon sa anak niya sa siya. Basta may ganong scene sa Miss Saigon na maririnig mo yung boses ni Leia na umiiyak. Parang ganito talaga. Parang piling ko nasa teatro lang talaga ako, guys, habang pinapakinggan ko to. And parang wow. Wow. So, play natin ulit. Pati yung sound effects, grabe. And yung yung art na ginawa, I think wait. I think ito yung cover ng album eh. Yung art cover ng album. Ang ganda. Sino kayang artist ang gumawa nito? Di ba parang angel siya na may sungay? Ano ba to? Pa-comment guys. Hindi ko ma-distinguish kung angel ba ito Pero parang fantasy or something like that. Iba yung interpretation ko nito eh. Ang galing ng gumawa nito. Official cover ng album. Nagtataka nga ako bakit hindi man lang naisipan ng Japan na gamitin yung literal na mukha ni Ken sa album, di ba? Ito yung ginamit na cover ng album. Which is maganda. Pero since debut album sana ito, dapat sana showcase yung mukha ni Ken. And kung nire-represent ang album is rock, pwede naman gawan ng, pero ewan kung anong decision ni Ken, kasi hindi naman lalabas ang record company na walang approval ni Ken. I think siya nag-concept ng cover ng album na yun eh. Hindi ko pa sure. Mababasa natin dyan sa album, sa physical album, kasi naka-detail yan lahat dyan. Kaya nang kagandahan ng physical album. Looking forward na babasa ko lahat ng mga nasa loob ng album. Kasi kahit yung mga thank yous, mga tinatawag niya, may mga yan guys sa last part. May mga something sa booklet guys, yung kanya thank yous and dedication sa mga fans. I hope may ganun siyang gawin sa booklet ng album na ginawa niya dito sa debut album. Doon ako, isa yun sa mga nilolooking forward ko. Can't wait na makita ko mismo, mahawakan ko mismo yung kanyang physical album. Ito yung kanyang unang nilabas, 'di ba? Ganda din ng art ng ng cover. Ayan, painting. Ito naman iba naman. 'Di ba? Ayaw niya gumamit ng kanyang mukha mismo. Ewan ko ba kung bakit ayaw niya talaga ni Ken na i-expose yung mukha niya sa kanyang album. Ganda naman ang mukha ni Ken. Pang-artista nga eh.
isa siya sa mga lahat naman sila pwede mag-artista, pero may ano kasi si Ken tinatawag na star quality, kumbaga papasa sa star magic yung looks ni Ken. And siguro hindi siya komportable guys na gamitin yung mukha niya mismo sa cover ng album. So bagay naman kasi kumbaga ma-identify mo kaagad yung album kung anong genre sa cover pa lang ng album, di ba? So yun. So play na natin ulit. Ang hirap guys mag-react talaga kasi gusto ko talaga himay-mayin. Wait. Rewind natin ng konti. Very interesting. Napakinggan ko yung part na ano. Wait. Wow. Isa to sa mga nag-highlight sa song, sa track na to, na Ache. Ang ganda. Yung concept na gumamit siya ng choir, mga kids, tapos yung binibitawang mensahe. Ang ganda. Wow. Diba? Parang yung mga balahibo ko talaga nagtayuan. Ang galing ng concept. Nakailang ano na kaya ako nito guys, repeat. Ganda naman lahat ng mga track, pero ito talaga yung nangibabaw sa album. Para sa akin, kasi individual naman sa atin, kaya gusto ko sabihin, i-comment nyo dyan sa comment section kung anong track ba sa inyo ang nangibabaw sa album na to. Sa debut album ni Ken. Debut album. Sobrang special nito. Kaya na-feel ko yung emotion ni Ken ngayon, yung pakiramdam ng isang artist na nakapaglabas ka ng debut album. And wini-wish ko na ito na yung simula, dire-diretso na. I hope hindi siya bitawan ng Warner Music Japan and gawan kaagad ng follow-up kung second studio album kaagad. I hope mapansin dito sa US, Europe. Actually, mga napanood na ako guys na mga nag-pre-order from US. Mga foreigner guys. Karamihan din doon mga dati ng avid fans ng SB19. And I hope hindi lang yung mga datihan ng mga avid fans. I hope through reaction videos, marami makadiscover dito sa mga nilabas ni Ken na song. And definitely yung sa field nitong genre ito, pag napakinggan nila ito, kunwari yung mga avid fans ng Nirvana, Metallica, sino pa bang mga ganyang genre, kagaya ng Foo Fighters, Linkin Park, etc. Definitely magugustuhan nila to. Pasok to sa mga panlasa nila. And syempre bagong tunog din kasi nag-level up na yung ano, di ba? May ibang flavor kumbaga sa nakasanayan nilang ganyang genre. Ang ganda. Nag-level up yung tunugang rock. Diba? Ang ganda. Ito yung innovation ng rock music. Ay yung tunugan ng ganito. Wow. Nagawa nila tong masterpiece na ganito yung kinalabasan ng tunog. Wow. Ang class. Kumbaga, level up talaga. Yung mga artist sa genre ito, mapapabilib kung maririnig nila ito. Diba? Kumbaga, nagsama-sama, nagtulong-tulong siguro talaga sila. Yung mga ideas ni Ken, syempre ihahatag niya yan sa Warner Music Japan. Ito yung gusto ko, ganyan. So, nagtulungan talaga yung teamwork talaga sa album na to, grabe. Kasi feel na feel ko talaga the best. Wow. So, play na natin ulit. Yung ano talaga ni Ken dito, yung effects na ginamit sa boses niya, medyo sana ko medyo sinimplihan ng konti yung
pag-edit sa boses ni Ken. Alam mo, parang feeling ko napakapal ng sobra yung boses niya, na parang to the point na medyo umiba na yung boses niya. Ang hirap guys gumawa ng reaction. Kung talagang yung gagawa ng reaction, ibibigay talaga nila yung tama kung ano yung narinig nila sa gagawa nila ng reaction. Lahat yan mapapansin nila. Magsimula sa boses ng artist, sa sound effects, sa lyrics na songs, 'di ba? Overall dating ng track. Lahat yan mahihimay-may, kumbaga lahat yan mabibigyan mo ng pansin. So yun ang ginawa ko, kasi ayaw ko lang mag-focus sa isang parts ng song. Gusto ko lahat, 'di ba? Kahit nga yung visualizer na ginawa, ang galing, ang ganda. Jump pa lang talaga, wow. Ito yung song na talagang hindi ko pagsasawa ang paulit-ulit, repeat ng repeat sa playlist ko, 'di ba? Kayo guys, agree ba kayo? Kasi ako talaga nakailang play na ako nito, repeat. So, tapusin na natin tong track na to. Galing.